Support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. Hello guys, it's Reggie. Philip. So kami ang Like9 Podcast at kami ngayon ay excited na nagbabalik at kasama namin ang isang OG ng SciComm at isa sa mga pinakakilalang scientist sa Pilipinas at siya si Dr. Reyna Reyes. At so, hindi talaga namin kailangan ipakilala si Reyna, sa totoo lang. So kami ni Philip yung kailangan mo ipakilala dito. Siya yung guest. OG talaga ng SciComm. So siya yung singularity ng mga pinanggalingan ng lahat. Siyempre, Like9 Podcast ay isa lang sa mga platforms na talagang isip namin ay bunga lang din talaga ng singularity na yun, ng Pinoy scientist sa Tumblr ng panahon na yun. So, talagang exciting na makasama ka dito, Reyna. Formality. So, si Reyna, yung background niya in astrophysics, PhD sa Princeton, yung pinakasikat na papel niya, yung kay pag-prove ng theory ni Einstein gamit ng galaxies data. At this was 10 years ago, madaming nangyari din. So mag-extrapolate lang tayo ng matindi. Then let's see kung saan tayo dali ng data. Hi Reggie, hi Philip. Thank you for having me here and hello sa lahat ng nakikinig. Siguro just to share my current base ngayon, ako ay isang associate professor sa National Institute of Physics or ang tinatawag na NIP sa UP Diliman. And nagtuturo doon at nagme-mentor ng mga physics majors na gusto ring maging astrophysicist or data scientist. So, meron kaming research group na ang pangalan ay Data and Computation Research Group sa NIP. Exciting palagi yung mga graduation season sa NIP. Natutuwa ako na sa trend kasi pinapost na yung mga abstracts, pati may mga video na rin, posters, yung video, tsaka posters. Time kasi namin wala yun eh. Na-force ata siya ng pandemic. Yes, online. Airtain, tapos nandun na siya. Ang ganda. Ako na-force din ako dati gumawa ng video. Video ka din, no? So maganda nga siya kasi parang yun yung na rin, 'di ba? Parang practice sa science communication. And actually pinopost talaga sa NIP Facebook page. So at least nakikita din ng mga ibang tao, 'di ba? Ano bang ginagawa ng mga physicists? Yeah, yun nga. Tapos napakalaga kasi na factor nun ngayon, lalo na sa Pilipinas tayo ng SciComm parts. Kung hindi na-realize ng undergrads ka, so kahit ako di ko na-realize dati kasi tumanda na ako 20 years after. Dapat nga, ang challenge dyan is dapat ma-explain mo sa parents mo, sa kapatid mo, sa pinsan mo. Kasi hindi nga nila naiintindihan. So, usually ang kausap natin, scientist din, di ba? So, marami tayong terms na ginagamit na we assume na nang naiintindihan ng iba. Pero of course, hindi, di ba? Kasi meron kang maraming kailangan na inaral bago mo naintindihan yung term na general relativity, di ba? Like, or even astrophysics, gano'n. So, binabe-breakdown mo, tapos in a way, mas na-appreciate mo rin yung ginagawa mo, di ba? In the larger context. Sabi mo, in the larger picture. Oh, yeah. Of things. Yun nga rin yun talagang isa sa mga mission ng podcast namin. Talagang isali sa usapan lang yung physics. Na-imagine ko nga, di ko alam nung talagang ikaw yung OG rin eh. So na-imagine ko, 4 kami dito, naghahati kami ng trabaho mag-edit. Alam mo yung editing ng video ang pinakamatrabaho, ang tagal, kasi pinapanood namin lahat yung crap. Ang tagal. Madami pa dyan, paggawa ng thumbnail. Talaga paggawa upload, pati pag-upload yung trabaho, Diyos ko, lalaki ng mga video. Kasi kami, so yung imagine ko nung ginagawa mo yung Tumblr nun. We started out yung small, humingi lang sa friends ng mga posts. So, simple, like, nagagawa naman in the spare time during postdoc ako noon. So, sa akin naman yung parang namimiss ko din yung Pilipinas. Siguro namimiss ko rin may mga interactions with other. Nata kami ngayon eh. So, yun din maganda siyang outlet, diba? Tsaka ma-engage mo din yung mga Pilipino kahit na malayo kayo ngayon, diba? Nasa abroad kayo ngayon. Yun, ako noon, nasa Chicago ako noon, malamig, pag winter.
Pero eventually, yun nga, nag-grow rin. So, buti na lang meron ding mga nakapartner. Tapos ngayon, malaki na kami. May mga interns na rin kami tumutulong ng mga college students or fresh grad. Kasi it really takes, as you pointed out, a lot of effort. Ngayon, nag-organize na rin kami ng events. So yun din, di ba? Kasi mag-invite ka, mag-organize ka ng event, mag-invite ka ng guests, mag-invite ka ng participants. Nag-invite na kami ng sponsors. So little by little, growing. Should credit, of course, yung kapartner ko sa Pinoy Scientist, si Cami Navarro, who is really a psychom expert kasi yun ng kanyang master's and she's actually now pursuing PhD in Science Communication sa Australia. So, iba talaga, kumbaga, kaya na-grow niya yung platform sa Instagram, and then yung mga guest scientists. And then, actually, our other partner sa core team ay malaki rin yung tulong kasi sa tech naman siya, si Gerson Lakdao. So, sa website, siya yung set-up yun, naka-launch kami ng website. So, ngayon, nakikita pa, pwede search doon. Yung website. Isang beses nakita ko yung newsletter. Tapos meron na rin mailing list. So, yung mga setup doon, hosting, may email na rin kami yung ganun. So, malaking bagay. And then, of course, we little by little can grow. So, behind the scenes. Tatlo na kami ngayon, plus yung mga interns na tumutulong din. Ako yung particular na gusto ko kasi, syempre gusto ko na nag-usap ng physics. Kasi gusto ko din nakikita yung ginagawa talaga ng ibang mga fields. Actually, yung pakipag-usap nga din sa ibang fields. Na-appreciate ko siya. Alam niyo naman dalawa na nakipag-usap ako sa biology. So, happy yung magkaiba yung language. Alam mo, establish sa science itong dalawa. Yung impression ko dyan, yung mga nagpi-physics, kasi gusto nilang iwasan yung biology. Tapos yung mga nagba-biology, gusto nilang iwasan yung parang sa favorite subject sa school, no? Yung biology, maraming i-memorize, gano'n. Ako gano'n. Actually, yung kaya physics, wala kang kailangan i-memorize, yung formulas. Open pa nga, di ba? Pwede mong, depende sa teacher. Pero yung teacher namin noon, pwede kang magsulat ng formulas. So, hindi mo na rin i-memorize yung formulas. So, it's really about paano mo i-discartehan yung problem. So, kanya-kanya din, di ba? Pero yun nga, we learn from one another. Ngayon nga, actually, syempre, nag-meet na rin yung discipline. So, biophysics, biological physics. Now, so, exciting. Pero yun, iba pa rin yung attack nung physicist, di ba? So, merong nag-talk recently na workshop, parang swarms. So, yung physics ng swarms na merong fluids, ganyan. Tapos may biologist din sa audience. So, parang, meron din siyang comments, di ba? Like yung mga swarms, yung mga birds, ganyan. Nakikita nila yung mga katabi nila, ganyan. So, nagkakaroon ng interaction din. May iba silang window, may ibang language. So, nakakatawa talaga kapag nakapag-meet halfway. Kasi, nakaka-create ng bagong discipline. So, individual itong mga ito ng mga pieces. May isang buong science na pinis natin into physics, biochem, geology. Artificial lang siya actually, di ba? Kasi yung mundo naman, di naman siya nakahati na, ito to understand the human body, parang tayo biological. Also, artificial segregation. Parang very, tayo lang yung nag-box. Pero at the end of the day, kailangan i-synthesize mo rin, di ba? Otherwise, magiging very narrow lang or very para ka nakabox ka lang sa kasi nandiyan ako sa position nga din nakikita ko yan. So, as we mature din, hopefully lumalawak din yung perspective na. Computing ngayon, di ba? Which is the other parang it touches everything, all the fields, and even industry, even our life. Kasi may ChatGPT na, di ba? So anyone can use AI. Kailangan na marunong kang program, mag-code. In fact, pwede mo pagawa pa code yung AI ngayon. So, nagkakaroon ng soul searching din ng mga scientists tsaka mga programmers, mga engineers. What does it mean for our, di ba? What does it mean for our field? What does it mean for our career? Ano yung pa rin yung
ano pa rin yung value natin, di ba? Or ano yung ma-add natin. So far, hindi pa naman niya naiintindihan yung physics, di ba? So tayo yung papasok nun. Pero yung mga kaya na niyang gawin, baka pwedeng parang assistant, AI assistant, or co-pilot. Minsan ngayon yung tawag sa Microsoft, di ba? Yung co-pilot. Paggagawa ka ng PowerPoint, pwede mo na siyang paggawa ng PowerPoint. Ibang level din na siguro makikita pa natin yung impact in this next, di ba, years and generation. Kasi yung bagong mga bata ngayon, yun na yung nakagisnan nila, di ba? So, tayo medyo, ako nga, feeling ko dinosaur na ako kasi medyo skeptical nga ako, di ba? Kasi nga, kaya ginawa namin yun, wala namang ganyan. Yung gano'n, di ba, na parang kaya ko naman gawin, di ba? Sa AI. Pero, what if, yun nga, kung lahat na may gano'n, mahuhuli ka na kung hindi ka gumagamit, di ba? So, experimental phase, mga students ko, gamitin ninyo, di ba? Pero at the end of the day, check pa rin natin, di ba? At the end of the day, tayo pa rin naman yung gagawa ng thesis, di ba? Ikaw pa rin yung gagawa ng thesis mo. Kami nga din sa podcast talaga yung isang behind the scenes guy namin. So kayo madami kayong mga tao pa. Kami yung behind the scenes guy namin is si ChatGPT. Tired din. Kami nga apat pa lang sa mga paggawa ng tanong, outlines. Punta na nga tayo sa usapang data ngayon kasi na transition na din natin doon. Ano yung pinaka general na mission ng data and computation team? Essentially, dalawang areas. Yung isang area is astrophysics. So, data-driven astrophysics. Gamitin natin ang data from the telescopes, from the simulations to understand cosmology, galaxies. At dahil ano din kami, I should mention na ang DNC ay actually part ng ganap laboratory ng NIP, which is ganap, short for gravity, astronomy, nuclear and particle physics. So kasama ko sino Dr. Ian Vega, Dr. Dennis Umbilio, and Dr. Marvin Flores. And actually, isa nga yun sa parang common thread din dun sa group namin na yung mga fields na to ay na-transform and being, of course, continuously transformed by big data, by the availability of data from accelerators, from gravitational wave observatory networks, from nuclear physics experiments, and we are using machine learning and mga AI techniques to leverage and to get physics insights into physics, fundamental physics even from these experiments. So yun yung astrophysics part. And then we also do data science for social good. So mga gumagamit din ng maraming tools like machine learning, network science to understand. Actually, meron kaming bias sa Philippine data kasi we also feel na although it's true that may mas challenging siya actually kasi as we know, mahirap din mag-collect ng data or konting yung data sa Pilipinas, di ba? Parang data poverty yung tawag nila sa mga mas third world countries. Pero meron So, kulang din kasi yung mga nag-aaral. Kulang din yung nag-a-analyze, kulang yung naglilinis. So, kung mag-contribute kami doon, malaking tulong yun. And syempre, mas interested din tayo kasi sino bang interested din? Mga Pilipino din. So, may mga studies about education, for example, PISA exam results, and then ano yung mga factors science ng Filipino students. So, yun isang napili ng isang undergraduate thesis topic. We also do poverty mapping. And then yung, I guess, ikwento ko rin yung recent work namin ni JC Peralta na na-publish on, kasama si Dr. Maylin, part of Complex Networks, head of the Complex Networks lab group sa NIP din. So maganda rin siyang, di ba, interdisciplinary study kasi we're looking at transport networks, but in the context ng disaster relief. No? Pag may typhoon, di ba, mahirapan tayong mag-deliver ng goods from
kung nasa sila galing, mga hubs. Ganitong transport networks. So pwedeng gamitan ng network science, pwedeng gamitan ng simulations para pwede ka mag-create ng scenarios. And so hopefully, optimization ba ito o more than? So may given ka ng constraints ng transport mo ay tricycle o jeep o barko, tapos yes. Yes, optimize yun yung isang, actually related yun. Yun yung isang idea din doon, parang optimization, operations research. Pero yung publish ngayon is more of efficiency studies ng network and parang scenario projections. Kapag nagdagdag ka ng hub, yun, paano mag-reduce yung delivery time, for example. Paano halimbawa yung data nakatulong na ba siya dati sa pag-transform ng mga industries, at ano yung halimbawa pwede niya maging impact sa decision making at innovation? May halimbawa ka bang mga alam dyan? Yes, of course, malaki na impact, lalo na worldwide. Of course, alam naman natin na drive yan ng mga internet companies, Google, Facebook, Amazon. We all also use these tools, and then of course nag-trickle down na rin siya sa ibang industries, healthcare, banking, manufacturing. And then dito sa Pilipinas, kumbaga medyo lang tayo, nahuhuli, pero sumasabay na rin. So, may experience din ako dyan as a consultant. So, ako ay head of data practices sa ZLIF Solutions. We are an analytics and business intelligence company. And then, nagko-consult din ako sa UNDP Philippines. Pangalan naman nung ginawa naming team doon is Pintig Lab. So, parang Pulse, di ba? Parang yung Pulse Lab. So, Pintig kasi heartbeat sa Pilipino. And then, yun nga, we work with government agencies para makisabay din sila. Usually, ganun naman, industry muna and then government susunod din. Actually, si Dr. Monterola nagsabi nito dun sa talk niya din sa Hagna, is parang with data, may chance ngayon may chance ka na mapalitan yung traditional point of view. Kasi especially sa Philippines, but I think in general naman, di ba, tendency is merong parang conservative point of view, or ganito yung ginagawa namin kasi ganito naman laging noon pa, ganito na, nung bata pa ako, di ba, or nung establish ko tong company to, ganito ginagawa namin. So yung mga new ideas, yung mga maybe better ways of doing things, hindi siya na i-implement. Pero pag meron kang data, tapos mapakita mo na kapag ginawa mo ito, mas mag-i-improve yung revenue natin, di ba? So, ibig sabihin, makakabuti rin naman sa kumpanya natin, and then makakabuti rin sa customers natin. Then, nagkakaroon ng discussion. So, ngayon, hindi rin naman nangyayari all the time, di ba? Pero meron na chance. May chance na may ma-implement na bagong new way or new improved way of doing things, which will translate to us also as customers, better services, hopefully better prices, kasi naging mas efficient yung mga operations, naging mas effective yung mga ginagawa ng mga kumpanya. Yung specific nga na example na naiisip ko dyan, yung COVID. Yes, definitely. So yung data ng mga cases. NDP, we actually worked with DOH and with Ateneo group, sina Dr. Rina Estuar, yung FASTER, sila yung nag-work din with DOH to do the modeling, epidemiological models. But of course, kailangan muna maganda yung pumasok na data from cases. So, nagtayo actually yung DOH ng data management team para nga ma-set up yun, malinis. Early days, actually maganda, bayanihan talaga siya. Maraming tumulong, thinking machines, tumulong din para ma-set up yun. Tapos mga dashboards. So, naging magandang example din siya. Mas naging na-appreciate ng mga stakeholders, ng mga decision makers sa government. And of course,
isang part lang naman yun kasi malaki pa rin naman talaga yung marami pa ring factors for decision making. Pero at least yun nga, may data na at least may merong ng part na siya ng discussion. And then as citizens, as normal people, at least nakikita rin natin, di ba? So alam mo kung mas mataas yung risk or yung hospitalizations, tumataas na, then you also become more careful and more conservative. So may impact talaga siya sa buhay. Yeah. So dapat talaga nakikinig sa data. Saka mas yung sa sinabi mo nga, mas madali mag-convince ng mga tao kapag napakita mo yung data. So than yung may established na mga cultures. Pati yung sa COVID nga din, yung mga bansa na mas mga nakapag-manage ng COVID, talaga nag-rely sa data. Tapos yung paggamit talaga may mga cases dito, send nyo agad lahat sa amin, predict, ganyan. Talagang targeted. And then, well, napag-usapan din natin kanina, papasok na naman yung communication, di ba? So, science communication, actually, I think, related or part din siya. How do you communicate yung data and ano yung implications niya? Very important din. And also very non-trivial, especially if it concerns risk, health risk, disaster risk, and marami tayong lessons learned dyan. Pero at the same time, yun nga, we keep learning the same lessons. It's not realistic din naman bago overnight, di ba? Pero yun nga, as one person, as tayo, as a group, as a community, of course, we can push things or at least we can influence things. And then we're just part of the big picture nga ba na hindi naman natin alam kung ano talaga. Pero at least, andun din tayo, di ba? Meron din tayong mga ginagawa. And at the same time, enjoy naman tayo at kumbaga, gusto din naman natin ngayon mangyari in the future. So, we're just planting the seeds. And at the end of the day, actually, sila naman, yung bagong generation, sila yung mga problema. Sila yung mga problema. Pero at least, tinulungan natin sila. So, related din dyan, kaso mag-extrapolate tayo, papunta naman sa science. Kasi yung pwede may paliwanag siyempre yung pagbabago ng trend gamit ng data for decision making. Ganun din sa science yung so paano naman yung sa pwede kang magbahagi tungkol sa data-driven approaches kung paano nito binago halimbawa yung mga pag-intindi natin sa fundamental physics sa universe o sa iba pang fields. Actually ngayon may relatively recent pa rin na opinion piece na inintroduce mo yung term na data physicist. So, shinare din yun ni Dr. Vega sa amin kasi parang yun yung bago nga nag-emerge na role na distinct sa theory and experiment, di ba? Which is the pillars talaga ng physics and any science. Yung may theorists ka, meron ka experimentalist, sila yung gagawa ng experiment. Pero since nga lalaki na ng data ng experiment, plus we have all these new tools, machine learning, AI, that can do things that have not been done before. So, merong naging bagong breed ba of physicists na yun ang specialization nila. So particle physics, sa dami ng events, billions of events, hindi mo naman masave lahat, di ba? So, pipili mo ano yung isi-save mo. And then, meron kang mga hinahanap na sobrang liit na signal, di ba? Yung parang finding that signal from a haystack sa astronomy, ganun din. Sa petabytes of data from galaxy surveys, gravitational wave detectors. Yung I think marami rin namangha doon sa mga images ng black holes, hole. Yeah. So para magawa yon, kailangan mo ng data from from the network, the VLBI network. So yung ganung level na ngayon ng astronomy, ng big science also necessitates itong mga tawagin na natin sa data physicists, and we're hoping na we are also contributing to that by doing the science and also by training the generation of these physicists. Use data to do science.
gusto ko nga ibahagi lang din kasi yung Hubble tension ay isa sa pinakasikat na problema ngayon sa cosmology. Tapos nag-emerge yan kasi yung dalawang experiments na nagme-measure ng Hubble constant. So ito yung expansion rate ng universe. Dahil mas gumaganda yung analysis nila. Lumiliit yung error bars. So yung Hubble tension is when you think na cosmology is working well, then lumit yung error bars sila. Naghiwalay yung dalawang measurement. State ng cosmology is questioning kung tama ba yung mga first principles natin. Bakit itong dalawang groups na to is supernovae, pati yung mga gumagamit naman ng CMB, which is practically radiation, yung ilaw na galing sa Big Bang natin. Tapos yung magkaiba yung measurement nila ng expansion rate. So dahil sa mas matinding paggamit ng data analysis din, mas yun nga, lumit yung error bars. Nakita yung Hubble tension na yan. So nandiyan ito yung pinakamalaking problema sa cosmology ngayon. Tapos tied siya sa fundamental nature. Yung speculation ng mga tao na systematic. So kasi ang daming ginagamit na ng mga yan na makompute mo yung expansion rate. And kaya nga importante rin yung maybe, di ba, another probe or another measurement. So, dun pumapasok yung gravitational science. Yung collaboration namin na sinistart ni Reggie with the student. So, mayroon naman siyang another para independent measurement of the Hubble parameter. Then, makikita, di ba, kung nandun siya sa side din, nandun siya sa side, baka iba na naman yung value niya. Wala pa ngayon eh. Malaki yung error bars niya, so baka masakop niya sila lahat, di ba? Pero ibig sabihin, over time, liliit din yun eh. Kasi we will keep advancing and we will keep figuring it out, and I think it's testament to the ingenuity and drive of mankind, no, na over time talagang na-improve natin. Lalo pag nag-launch na yung space gravitational wave detectors, kasi yung mga titingnan niya na black holes, mas malalayo sa source mo. Makita nila expansion rate ng universe doon. Tapos pag may data ka na ganun, hindi pa nag-exist kasi ngayon eh. May mga quasars nag-exist ng ganun kalayo. Doon, hindi sure kung may questions kung paano sila i-calibrate na magamit mo for cosmology the same way ng supernovae. Kasi yung gravitational waves yun nga. So inabangan din ng lahat yan. Kasi talagang ibang window yan eh. Para natin astronomy is yung nakikita electromagnetic spectrum ng light. Sound. Yes, so, yes. Talagang bago siyang sense ng universe. And then of course, yun nga, kaya din open up yung idea ng multi-messenger astronomy na pagsasama-samahin mo ngayon yung data from different gravitational waves and then different frequencies of light. So optical, of course, then you have radio, you have X-ray, you have gamma rays. So magkakaroon ka na ng parang hindi lang 3D, but 'di ba, multidimensional view of yung inaaral mo. Could be pulsars, could be galaxies, could be starburst galaxies, or kung ano man. So exciting. Of course, binary, yun nga, mga binary black hole, coalescences and all that. So so much to be excited about. Yan, ang daming pwede tingnan din ng astrophysics, cosmology. Kaya sa Event Horizon Telescope, yung shadow na image na yan, ang daming information na extract doon, yung accretion disk ng black hole, pati kung ano-ano pa. So, really, Einstein yun at the time. I mean, I think he would be, mind blown talaga na parang wow. And then, even more na parang wow, di ba? Parang wow, tama pa rin yung theory ko. So, I guess using data from the past, hindi wise mag-bet against Einstein. We will always challenge it. I think yun yung science. Next, paradigm shift nga din. Yung Hubble tension is exciting dahil dyan. So positive. Kasi yung Einstein naman sa gravity. Kasi Newton din naman nag-extrapolate ng madaming scales eh. Kasi siyempre, yung gravity na kilala ng time ni Newton ay tabletop gravity. So, ang bato ng ball. Extrapolate nyo to space, which is 10 to the 15 orders din talaga. Na gumagana pala din sa same gravity na gumagana dito sa ball pen, sa space. Na ibang klaseng extrapolation yun, di ba?
Yes. Tapos yung sa ngayon naman, yung nasa space, you extrapolate to, yung solar system, extrapolate to cosmic distances naman. Same ng size yun sa totoo eh. O ng orders of magnitude difference. So, nakakatawa lang. So, ang dami ng data talaga, padami ng padami. Tapos, talagang pwede i-revolutionize yun yung physics. Pati yung high energy physics ay madaming ginawa. Tapos, madaming subtleties na kailangan ingatan din kasi pag, di ba, pag hindi ka din maingat, mag-lead papunta sa mamaling conclusion, or sway niya yung field sa direction na siguro hindi preferable. Siguro short term yung mga yan, pag tama yung data yung talaga magsasabi kung tama yung data, i-direct niya. So, usapang challenges. Kasi halimbawa, ang dami ng data, nandiyan yung sa paggamit ng data. Ano yung mga na-encounter mo na biggest challenges sa paggamit ng data, both science pati sa industry? Yes, challenges. Actually, nabanggit ko kanina yung data poverty nga, which is actually kulang ka ng data, or parang, of course, in a way you can always say naman ng data scientist nga, parang, or even scientists in general, they want, di ba, more data, diba? The more data, the better models, the better our models could be, the more sophisticated models become. But also there's this, kumbaga, challenge din or art, di ba, na parang with whatever data you have, di ba, parang how do you come up with the best approach? Can you come up with an ingenious approach na meron ka pa rin mapapredict, meron ka pa rin, makakagawa ka pa rin ng good prediction or good forecast or good model with what you have. And then of course, nandiyan din yung mga data quality issues. So, meron kang data pero putol-putol or may mga gaps na wala kang data. So, meron din mga strategies for that. So, I would say parang part naman yun. Kumbaga, part yun ng trabaho, di ba? Hindi naman siya, I guess yun yung difference between yung working with real-world data and working on data project, for example, in a classroom setting, or kung nag-aral ka pa lang, or mga parang projects sa Kaggle or sa, yung parang just for fun. Ang difference noon, syempre doon, maganda yon kasi training ground, tapos makakalaro ka, makakagawa ka ng model. But once you move to alam mo yung tamang sagot. Working sa industry, yun din, parang in a way, alam mo yung tamang sagot, or real world yung alam. Meron kang leeway. Pero dun sa, yes, tama, dun sa real world scenario, then the stakes are also higher. And then meron din, actually the other challenge din dyan, which maganda naman kasi nare-reiterate natin in different ways yung mga pinag-usapan natin, is communicating. Kasi hindi na lang ikaw lang nag-focus naman ang maintindi. Pero you have to communicate with the business owner, with the collaborators. So that's also very challenging, especially for young or new scientists or data professionals. And of course, as with everything naman, is experience, practice, mentorship, and you get better at these things. At the same time, hindi naman natatapos yung challenges kasi with every new project, with every new team, may unique set of challenges na kasama. May may additional na medyo technical na tanong. Sure. Kasi di ba data and computation. So, sa computation na part, yung mga data na computation ba na yan, pwede yan, for example, nagagawa lang yan in general sa laptop, or mas madaming cases na kailangan siyang gawin na parang may sa high performance computing na may cluster na doon mo ipaparan. O GPU. Tapos in general ba available yan? Kasi aware ako meron yung DOST. Right, DOST lang ba yung meron, or parang may mga ibang groups na may designated sila na cluster for high performance computing? Sure. So meron yung DOST, ASTI, Kuware, yung pangalan. And some of our students actually sa NIP C use it. And then
UP then parang shared resource siya ng College of Science. And then, in fact, sa NIP, may mga labs din na may sarili sila, sina Dr. Lim, sina Dr. Paraan. So, si Dr. Sosa, nag-set up din, parang may competing. And hopefully, when I get the grant, is pwede rin ako mag-tag doon. So yun, parang may mga resources naman. Pero to answer in general, it really depends on the problem. Diba? Marami rin pwedeng magawa with just the laptop. Of course, if you want to do mga deep learning, GPU, which is kailangan mo ng GPU. Pag neural nets, kailangan mo ng GPU. And then of course, meron din mga cloud solutions. So we're trying these things out. And yun, so far marami namang nagagawa. And kung ano naman, kung if well, actually, to be honest, minsan for me, sinasabi ko din talaga sa students na we have to choose a problem na feasible mo rin magagawa, di ba? Within your time scale, with the resources that you have. So, syempre, minsan may mga problems na parang, cool yan gawin, di ba? Pero Diyos ko, kailangan mo ng access sa supercomputer, di ba? So far, wala tayo yan. So, for example, meron mga MS students na we're working on cosmological simulations. So, actually, to create those, di ba, months and months of supercomputer time. So, only a few... Ang bagal ng mga cosmological simulations kung gagawin nyo. Ang bagal ng mga codes niyan eh. Hindi kaya talaga. Kailangan mo talaga ng supercomputing power. Pero, we can actually work on use the data that was generated. So catalogs, yun. So yun kaya ng laptop. So we run machine learning on the features from the catalogs. Pero yun yung pinaka computationally inexpensive. Yung next level kasi is yung mismong snapshot nung run. So di ba yung cosmic web, nandiyan yung dark matter, nasan yung galaxies. So malaki naman siyang file. So kailangan mo ng malaking memory. So yun yung hindi pa namin magawa, pero pag nakabili kami ng computer, baka pwedeng gawin. Pero for now, we're working on the catalog level, which kayang gawin with a laptop. So ganun, third world sa research. Of course, another way na, that's why we're also exploring collaborations. Kasi, of course, with collaborations with other institutions sa US, sa Japan, sa Korea, then we could also gain access to resources. So, for example, si Mia de los Reyes, who's an astrophysicist, now based in Amherst College, they have access to telescopes. So, with our collaboration, we also get to work with the data that she actually nag-observe sila in December. So we will, my student and I will help with the data reduction, data analysis. So exciting din, di ba? So kahit wala kaming telescope dito, we still get to work on real observation. In a way, medyo isabihin na kumbaga international level global level observational astronomy by collaborating. Yes. Science is a global naman talaga eh. Yes, exactly. So the idea is to work together, and dahil nga may Filipino diaspora na rin, interestingly, may mga astrophysicists na ngayon kung saan-saan, di ba? Si Hillary. Nag-meet kami recently kasi nandito si Hillary. If others would know, of course, si Hillary Andales. Also, SciComm, OG na rin si Hillary. And then nag-pursue siya ng astrophysics. She is going to start PhD in University of Chicago sa next term. So in the meantime, she's here. And interestingly, meron din tayong Fulbright fellow who is a Phil-American. So she grew up in the US. Si Isabella Huckabee. So mother niya is Filipina, father niya is American.
And then siguro na-curious din siya, 'di ba? What's like to be in the Philippines. So nag-apply siya and now she's here teaching exoplanets to sa Ateneo, di ba? Yeah, she's based Nakita ko yung picture na kasi tapos na tapos kita-kita kami sa UP Town. yung pitahon pala yun. Yes, UP Town lang yan. So fun. And then yung iba, yun nga, naka-distribute around the world. So who knows, di ba? Maybe we can do something here as well. Yeah, so ayos yung collaboration kasi naka-access kayo ng resources. So sana makuha mo din yung grant kasi as a data and computation group, di ba? May resources din kayo na nagagamit. Kasi may hassles makipag-share ng resources, lalo yung mga cluster, GPU. May napupuno yung mga yan kapag madaming naka-queue na jobs o may big thing na nangyari sa field. Biglang lahat nagsasubmit ng jobs sa HPC, mapupuno agad. Punta tayo dito sa last point. Babalik tayo dito sa... Yeah, medyo balik tayo sa medyo technical. So ano yung emerging technology na sa tingin mo ay magiging mahalaga sa madaming tao, makakagawa ng impact sa data-driven innovation sa industry at science? Yeah, definitely. Nabanggit nga natin kanina, Gen AI, this new generation AI. I think game changer siya kasi, of course, di ba, alam naman natin, narinig na natin lahat, ChatGPT, nagagamit nga ninyo for this podcast. Pero that's just the beginning, di ba? That's just the beginning kasi accelerated siya. Pero ang game changer is natural language. It parang na-hack niya yung language ng humans. This is from actually Yuval Noah Harari, the historian. Kasi never before, 'di ba? So meron tayong machine learning, meron tayong AI naman, we've been using it. Pero you need programming skills, 'di ba? You need to talk to the machine in the machine's language. Kaya nga nag-aaral tayo ng Python, ng kung ano man, C++, 'di ba? May barrier kasi sino lang naman makakagawa nun, di ba? Pero now, using language, well, for now, English, di ba? Pero maybe later, pwede na rin Filipino or kung ano mang language ang meron ka. Kaya nila. Kaya na rin Filipino. Kaya nila kahit Chinese. So may mga summer students ako na actually encouraged. Ng data na Chinese language. Right. So, ibig sabihin, yung kung anong natural language nga, natural kung ano talagang sinispeak ng mga tao, yun nga, rethink how we do things. Even teachers nga, di ba? Ano na yung role mo ngayon, di ba? Given this na may ganitong technology, we need to help students learn how to use it responsibly, learn how to use it for their own benefit, hopefully not to outsource thinking. Di ba? Yun yung danger kasi pag hindi na ako mag-isip siya na mag-isip for me, which is hindi naman ganun, di ba? So, paano yun natin pa rin ma-inculcate yung ganong values na at the end of the day, it's you who are responsible. Kasi yun yung thing din, yung AI, wala siyang responsibility. Yun yung fundamental difference din niya sa human, di ba? So at the end of the day, we have to put the human, yung accountability, ito yung mga AI ethics, AI governance, di ba? Pero at the end of the day, simple lang naman, yung AI, hindi siya tao. So, sinong responsible, di ba? May tao pa rin, kasi siya naman yung hindi naman kaya nung AI gumawa ang sarili niya. Although ganun nga yung mangyayari, may kakaroon ng agency, di ba? Sila na lang mag-uusap. So, it's a brave new world. Again, it's not naman, yun nga, again, nakaka-overwhelm kasi parang it's not in our control itong mga nangyayari. But at the same time, di ba, as individuals and as part of communities and as part of ito yung age na natatnan natin, we have a way to influence and we have a way to to still not give all the to not let go of our agency and control to these players.
Yung side ko nga din dyan, lalo nung sa education, kasi imposible natin mapigilan yung mga students ngayon sa paggamit ng AI, ChatGPT. Imposible na sa face of the practical halos lahat ay gumagamit na. Sila hindi papagamitin ng tool which will make them better. And that they can talk to, mas magagamit din nila. So yung better way ay teach them responsibly na nga lang din. So that's kino-consider ko nga lang din talaga siya na iteration ng solutions manual na word din ng mga professors 10, 20. Hindi na niya kasi gagawin. Kasi yung share mga students ng mga solutions manuals, but imposible siya pigilan eh. So this will be shared. So why not just treat it as a way to turuan yung students gumamit ng solutions manual, read the problem, sige basahin mo, but understand the problem, tapos mag-check ang limit, extrapolate from the problem. Right. Hindi naman gagawin ng manual for you. Right. Hindi rin gagawin ng AI. Paggamit ng AI, so we teach students, yes, gagamitin mo. Lalo na yung gusto ko i-share sa dalawang naging summer students ko kasi Taiwanese sila. Tapos they can speak English but not so well. So may additional language sa coding barrier na then this undergrads ito mga to. Tapos may additional language barrier ka pa other than coding na coding in Python, data-driven cosmology. So proud ako kasi napagsulat pa kami ng papel na mga to. Kasi ang laking tulong ng AI kasi nung in-encourage ko talaga sila gamitin ito kasi yun nga may language barrier. Kaya pwede kausapin to in Chinese. Yeah. Kahit Chinese, Korean, kahit anong language, fluent ang ChatGPT at iba pang AI. Kaya talagang yung language barrier sobrang laki. Hindi lang sa code. Yung communication barrier. Fluent siya sa kahit anong language, coding, or yung languages na spoken languages na ginagamit. So madaming skepticals. I'm sure we have heard about these sentiments. And kahit naman tayo, sure yan may skepticism din tayo sa paggamit ng AI. Alam mo, improve yung image ng black hole, sobrang sharp na. Maybe. Yes, so skepticism tayo. But overall, I think it will be good. Ang laki. And this is definitely just tip of the iceberg nitong AI revolution na to. Wala pa ito. Sa biology, yung nagawa na ng AI ibang klase sa pag-generate ng proteins, pati yung pag-mix na makagawa ng mga bagong unrealized dati na ng mga proteins. So, nangyayari na yung revolution na yan. The implications will be the physics of building. Nakita niyo ba yung parang naging meme sa internet? Kasi di ba yung LinkedIn, parang may mga LinkedIn influencer. Okay. Tapos may isang AI enthusiast na parang sinasabi niya, yung pinaka-important na equation ni Einstein ay E equals mc squared. Ngayon daw with AI dapat E equals mc squared plus AI. Tapos naging meme na siya sa buong LinkedIn. Siguro lahat ng physics equations, lagyan mo ng gano'n. Lagyan mo ng plus A. F equals MA. Or ito, so ICTP yan. Yan yung Lagrangian ng ano. Yung Lagrangian, dapat dagdagan. Standard model. Plus A. Lagyan mo ng plus A, yung Lagrangian standard model. Tapos masasolve na yung couple tension. Acknowledging lang din naman kasi na may limit yung understanding natin and the scientists nga. Hindi to gaya ng mga mock problem na alam yung actual na sagot. We try our best to see what's behind a window na ilang butas lang yung nakikita natin. As we don't know. We try our best. So we have to make use of ng resources, gaya ng AI, tapos malaking tulong yan. So it reminds me, just since there's actually a short story, science fiction short story by the author of, mas familiar yung most people sa Arrival, which is yung science fiction movie. Napanood ko yun. Ang ganda nun. Si Jeremy Renner yung physicist, tapos Adams yung linguist. Yeah, so, actually based on
magaling din yung movie, of course, magaling director, pero magaling din yung short story writer kasi it was based on a short story called The Story of Your Life by syempre ngayon hindi ko maalala yung pangalan niya. I-google nyo na lang. So yung writer na yon, magaling siya magsalita ng mga science fiction stories. Actually, binasa ko lahat ng stories niya. So isa sa stories niya is about itong pinag-usapan natin ngayon, so AI. So ang interesting sa kanya, para siyang mock editorial. Gumawa siya ng mock opinion piece sa science magazine like Science, 'di ba? Or Nature. Tapos parang in the future, so futuristic, 'di ba? So it's talking about na nagkaroon ng parang dalawang ng transition of ages, na nagkaroon ng transition na meron ng time na yung science hindi na naiintindihan ng humans. So, AI na lang yung nakakaintindi. So, you can look at that piece na parang, wow, parang, yun na nga naging totoo na, di ba? Na parang sila na lang daw yung nag-uusap. Tapos, meron din mga ginagawa ng mga researchers na tinatry nilang i-translate yung ginagawa ng AI sa human language. Pero, yes, parang we live to see that, again, maybe. Pwede ko din i-share sa chess. Ganito na yung nangyayari unti-unti kasi sa chess, engines defeat humans. Yun na yung trend talaga. So sa chess, ang ginagawa ng mga grandmasters is memory lahat ng moves, openings, middle game. So yung actually pag nakita mo nag-iisip yung mga grandmasters, they're not really kapag opening part pa lang nung game, most of them are really just trying to memorize kung ano yung napag-aralan nila, kung ano yung sinabi sa kanila ng engine. Main trend sa pinap yung halimbawa yung nagsimula yung paggamit ng AI, si Alpha. Hindi ko maalala yung pangalan. AlphaGo. Sa Go. Si AlphaGo eh. Sa meron for chess. Kung yung AI na pang chess, sa Go, biglang sobrang yung untypical siya na move na, alam mo yung pag ginawa mo siya in the 1990s, sasabihin ng grandmasters, ridiculous guys. Ginagamit siya ng AI, tapos nananalo palagi. Ngayon ginagamit na siya ng mga grandmasters. Yes. Now yung challenge is, kinokopya lang nila yung move from the AI. So yung, so hit or miss. Kaso dahil hindi nila nag-guess talaga yung ano yung insight, ano yung logic behind it. Yes. Ilang beses. So, ginagamit nila kasi nag-hope na maging positive rin yung result. Interesting. Na-remind lang ako sa point na yun, diba? So, yun na nga yun. Naunahan na. And then humans are trying to catch up. And maybe we don't know if kaya pa ng brains natin. Diba? Kasi may certain limit din yung brains natin. And then yung interesting about the non-with intelligence is walang limit. I mean, technically, walang limit yung number of cores or number of neurons it can have. So, which leads to super intelligence and all that. Maybe if I find the link to the short story, we can share din sa yes, we should. Sa notes ninyo. Magiging Skynet na. Maraming apocalyptic scenarios din. But yeah, yun naman tayo, di ba? We're adventurous enough, intellectually adventurous enough that we can think about different scenarios and hold them all together na we're not boxed into one particular trajectory lang, but we explore. And marami namang thinkers and even historians, for example, yung si Yuval, maganda rin yung perspective nila kasi they study history. So, doon din pumapasok yung humanities, di ba? Arts and music. And yeah, I guess we're appreciating din that part as a scientist. Hindi tayo yung parang we look down on the other fields. Yes. No offense to anyone. But wise words. But since this is our podcast, we can try to push, especially the younger ones, di ba? Na hindi na yung stereotypical na Sheldon type of. Pero just to tell everyone else, hindi po kami lahat ganun. Ganda ng comedy na pwede mo gawin.
Diba? Actually, yung Young Sheldon is also very good. No? Yung Young... Hindi napanood. Parang yung parents ko, feeling ko nakarelate sila kasi pinapanood. parang ganyan. So, maganda rin, di ba? Kasi yun nga, parang napanood ko din. Nakaka-relate din. Iba yung value na nadadala nung Young Sheldon is naka-focus sa family dynamics. Mas broad yung spectrum ng physicist than yung kind ni Sheldon. So mahaba na yung episode natin and we should really close. Lastly na lang, Reyna. So definitely madaming interesado dito. What would be your advice to our avid listeners who may not want to practice data and computation, nag-chill lang kung saan sila pwede mag-catch up. Pati sa students, alam mo, yung mga estudyante interested din mga yan, gusto nila siguro magbuting-ting ng computer. Yeah, so since nga, yun nga, it's affecting everyone, kahit anong field mo, kahit anong hilig mo, kahit music even, di ba? Kasi now, AI can compose music or even sa sports, I'm sure it will also. So, that's my advice to my students. Kung ano yung hilig mo na, kasi alam mo na rin alam mo na rin yung particulars ng field na yun Sa data science, we call that domain knowledge. So, kung hilig mo, gaming, Pokemon, di ba? Or hilig mo, sports, or ang hilig mo, music, or even, or kung science nga, astronomy, then you can actually learn more about ano yung advances sa field or paano nila ina-apply, and then that gives you an entry point and gives you a better insight. Ano tong bagong technologies na to, or you can play with it yourself, and it will just enrich you whatever you end up doing or specializing. So about career students, ganun pa ba ano tingin mo dito? Ganun pa ba ka deep yung need for learning Python for a SEM o halimbawa for coding, or kailangan na integratean siya ng konti? Kasi yung alam mo yung AI, gagamit ng mga bata ng AI, sure yan. So it will lower the barrier a little bit, or well, yeah, for now naman we still run these machines on Python, on pati mga machine learning, di ba? So well, for now, yes. Pero who knows nga in the future. Pero hindi naman ganun kabilis. Or in a way, actually, I would say programming is another language, di ba? So parang it enriches you by learning another language that may certain logic, di ba? Just like learning another language or learning the language of music, which is what I'm doing now in yung bagong piano sa likod. May music theory. So, may language din siya, di ba? So, parang pala yun. So, mind blown din ako. So, I guess, ganun din yung programming. It's also a language that's always worth learning. Maybe later on, historical na lang yung interest sa kanya. Pero, still, di ba? It's something that we developed as human beings and it worked for a long time. Yeah, thanks. And right now, I'm teaching it in may course ako. So, of course, they have to learn it. So, masalamat sa pakikinig. So, napakagandang episode at napakadaming naming natutunan, Reyna. So, salamat at talagang kami ni Philip ay sure na natutuwa na nakasama ka namin dito bilang isang OG Psycom God nga. At itong Lik9 podcast ay causally related talaga dun sa scientist Tumblr na yun. Ganun ko siya isipin. Ayun yung singularity nung nagpo-post ako eh. Hindi natin alam when we plant the seeds, hindi natin alam what will happen. So, it's what you're doing also. You're planting the seeds and later on may mga lalabas na rin na. Hopefully. Ayaw din natin siya gawin habang buhay, di ba? May iba din naman tuloy. Yep. So, thank you. So, bye-bye and see you. Sana panoodin niyo pa yung madami naming episode. Please like and subscribe. See you in the next episode of the Lik9 podcast.